Teacher! Sinuntok na naman ni Saviel si Marcus! Sumbong ng estudyante ni Alonia sa kanya. Kaya naman ay napakamot siya sa kanyang batok dahil sa pagkayamot. Students! Pwede ba wag na kayong mag-away? Saviel, bakit po ba sinuntok si Marcus? Napatingin naman sa kanya ang batang si Saviel. Seryoso lang ito. Walang kahit na anong emosyon na makikita sa mga mata nito. Na tila ba nandidilim lang palagi. He's always staring at me. Sagot nito sa kanya kaya naman ay napapikit siya. Naroon din at nakikinig ang iba pa niyang mga estudyante. What's wrong with staring, Saviel? Tanong niya naman dito kaya naman ay ngumisi ito. Nakakainis. Ayokong tinititigan ako. Hindi nakapaniwala si Alonia sa narinig niya. Hindi siya makapaniwalang ganun sumagot ang bata sa kabila ng edad nitong 8 taong gulang pa lamang. Napatingin naman si Alonia sa batang lalaki na umiiyak at ibinalikan tingin sa batang nakangisi pa rin habang nakatingin sa sinuntok nito. Alam mo bang mali ang ginawa mo, Saviel? You're always like that kahit hindi ka naman inaano. Sabi niya sa bata kaya dahan-dahan itong napatingin sa kanya. How did you know, teacher? Nagtuturo lang po kayo at hindi alam ang buong pangyayari. So how can you be so sure that he didn't do something towards me? Masungit na sabi ng bata, kaya napahawak si Alonia sa kanyang ulo at talagang hindi makapaniwala. Malakas siyang napabuntong hininga at tiningnan ng mga estudyanteng nakatingin lang din sa kanya. Kailangan ko makausap ang guardian yung pareho. Hindi pa man natapos ni Alonia ang kanyang sasabihin, agad na inilabas ng batang si Saviel ang kanyang munting cellphone at may i-denial, kaya napakurap si Alonia. Hello? Yeah, it's me. Sumulyap pa ito sa kanya na para mang isa na itong malaking tao kung makatingin. My teacher said you have to go here right now. She have something to say, I guess. Agad na ibinaba ng bata ang tawag at ibinalik ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Oh my God, Saviel! Sabi niya sa bata kaya tinignan siya nito. Why, teacher? Sabi mo kailangan mo makausap ang guardian namin. So I am calling mine. Sinulyapan pa nito ang batang kaaway niya kanina. Wala naman ang nasabi pa si Alonia dahil hindi talaga siya makapaniwala na gano'n ang ugali ng bata na para bang hindi umakto sa edad nito ang pakikitungo nito sa kanya. At dahil nga sabi ng bata, pupunta ang guardian nito, naghintay lang doon si Alonia. May bata naman na lumapit sa kanya. Teacher, nandun na po ang guardian ni Saviel. Sabi ng batang babae, papungay-pungay pa ang mga mata nito, kaya ginulo ni Alonia ang buhok nito. Sa kanyang mga estudyante ay ito ang pinakatahimik. Sabihin mo pumasok na sila dito. Sabi niya sa bata ngunit umiling ito. Ang sabi po niya ikaw po ang lumabas. Nagsalubong ang kilay ni Alonia sa sinabi ng bata. Siguro nga ay mana si Saviel sa guardian nito. Kaya tumayo na si Alonia at hinawakan pa ang maliit na kamay ng kanyang estudyante. Ayan po siya, teacher. Mahinang bulong ng batang babae, kaya naman napatingin si Alonia sa lalaki na nakatalikod. Ipinilig pa niya ang kanyang ulo para kalaruhin ito ngunit nang humarap ito sa kanya, napansin niyang parang pamilyar ito. Good day. Malalim ang boses ng lalaki. Sa tabi nito ay nakangusong si Saviel na nakakrus pa ang braso. Hey Masha, let's go! Sabi ng batang si Saviel at hinila pa ang bata na nasa tabi lang din ni Alonia. Nasa lalaki pa rin ang tingin ni Alonia. Are you done? I have a lot of things to do. Napatikhim naman si Alonia at umayos ng tayo. Pinapunta kita dahil sa behavior ng bata. Sabi ni Alonia sa lalaki. Nanatili lang ang postura nitong kalmado, kaya napabuntong hininga si Alonia. Saviel is so stubborn, sir. Sabi niya sa lalaki, kaya napangisi ito. Ilan ang nasuntok niya? Nagsalubong ang kilay ni Alonia sa tanong ng lalaki. What?
That's his usual behavior, miss. Ngunit kapag inunahan lang siya, I believe kung ano man ang ginawa ni Samuel, yun ay dahil inunahan siya. I didn't teach him to do bad things first. Sabi ng lalaki na nanatiling nakangisi lang. Ngunit kailangan pa rin ang pagsabihan, sir. Mas lalaki lang ang gulo kapag papatol. As a guardian, you're the one who will take accountability for his actions. Hindi yan ang unang beses na may estudyanteng nagreklamo dahil sa kanya. Paglaban pa ni Alonia, kaya umiling ito. And it's your responsibility to teach the students what is right and wrong also. Ngayon lang napansin ni Alonia ang suot ng lalaki. Lahat ng damit na suot ng lalaki ay itim, maliban na lang sa relo at bracelet na suot nito na pamilyar sa kanya. Nagsisimula sa bahay ang ugali ng bata, sir. Kung ano ang nasa bahay, yun din na madadala niya sa labas. Dito sa paaralan, nagpapaalala lang po kami at nagtuturo. It's not a responsibility to discipline the childrens. Dahil mga magulang lang ang may karapatang gawin yun. Hindi na alam ni Alonia kung saan patungong usapan, ngunit ang ngisi ng lalaki ay nanatili pa rin sa mga labi nito. And what do you want me to do? Tanong ng lalaki, kaya palihim na umikot ang mata ni Alonia. Pagsabihan mo siya, sir. Idisiplina mo. Kung kailangan. Para lang hindi na magagawa mga ginagawa niya rito. Sa nakikita ko sa bata, parang kaya niyang gawing manakit. I am just worried he might hurt others too. Nag-aalala nga niyang sabi, kaya nawala ang ngisi ng lalaki. Napalitan ito ng kunot ng noo. You're saying that Xavier can be the chaos of the school? Tanong ng lalaki. Seryoso na ito habang nakatingin sa kanya, kaya parang nag-guilty siya sa sinabi. Hindi yan ang ibig kong sabihin, pero lapitin siya ng gulo, sir. Pang-ilang report na yan sa akin na madami siyang nakakaaway. Sagot niya sa lalaki na nakatingin lang sa kanya. Para naman siyang hinihigop ng mga tingin nito, kaya tumikim siya. Yan lang naman ang nais naming mga guro, sir. Na mapabuti ang paaralan at maging ang mga estudyante. I am hoping for your cooperation to discipline the child as a guardian, sir. Sabi niya sa lalaki, kaya ngumisi ito. Wala ka pa rin pinagbago, Aliyah. Mga gusto mo pa rin na kailangan masunod eh. Nagulat si Alonia sa tinawag sa kanya ng lalaki. Palayaw niya iyon na ginagamit ng kanyang pamilya, kaya nagsalubong ang kanyang kilay. Anong tawag ba sa akin? Tanong niya pa sa lalaki, kaya mas napangisi ito. Hindi mo na nga siguro talaga ako naalala, Aliyah. Saan mo nalaman ang palayaw ko na yan? Tanong niya ulit sa lalaki na nagkibit balikat lang. I don't know. Siguro dahil naalala ko? I'm not sure. Pangaasar sa kanya ng lalaki. Sasagot pa sana siya nang dumating ang batang si Xavier na blanko lang din ang tingin habang inaabot sa lalaking nasa harap niya ang isang maliit na papel na nakita niya namang tinanggap din ng lalaki. Make it faster, I wanna go home. Narinig niya pang reklamo ng batang lalaki na para bang kaedad lang ang kausap nito. Ngunit nanatili pa rin ang tingin niya sa lalaki at inalala kung kilala niya ba ito at nalimutan niya lang. Ngunit para sa kanya, pamilyar ang lalaki. Why are you looking at him? Napatingin siya sa batang lalaki na siya na ang pinagtutuunan ng tingin ngayon. Napaiwas naman siya ng tingin. Hindi ako nakatingin sa kanya. You're lying. Sagot nito at pinag-cross pa ang braso. Just let her look at me para maalala niya kung saan niya ako nakilala. Sabi naman ng lalaking nasa harapan niya at sinusulatan na ngayon ang papel. Hindi umimik si Alonia at ngayon ang ginawa niya, tinitigan ng lalaki. Here. Inabot sa kanya ng lalaki ang papel kaya naman ay salubong ang kilay niya itong tinanggap at binasa. You're welcome, teacher. Sabi ng batang si Xavier kaya naman ay tiningnan niya ito. Paano mo naman nalaman na kailangan ng ganito kapag pinapatawag ang guardian? Tanong niya sa bata kaya proud pa itong ngumisi. Because I am Xavier and I observe everything. Sagot nito sa kanya
Kaya tiningnan niya ulit ang papel at doon ay nakita niya ang pamilya na pangalan kasama mga basic informations nito. Azarius? Mahinang bulog niya at tiningnan pa ang lalaki ngayon ay nakatingin na sa kanya. It's nice meeting you again, Aliyah. Sabi ng lalaki na may malaking ngisi sa labi. Hindi naman makapaniwala si Alonia na makikita ulit ang taong minsan ding nagbigay ng problema sa kanya. Alam mo ba nang lumipat kami nung bata pa ako, sobrang saya ko kasi mapapalayo na ako sa kanya. Sabi ni Alonia sa kaibigan niyang si Joyriel. Kasalukuyan siyang nasa bahay nito habang nakaupo sa sopa. Noong mga bata pa tayo sis, pogi yun si Azarius. Ngayon, pogi pa rin ba? Hindi makapaniwalang napatingin si Alonia sa kaibigan niya. At talagang yan pa ang itatanong mo sa akin? Ayaw mo ba akong tanungin kung kamusta ako nung nalaman kong siya yun? Sarkastikong tanong niya, kaya natawa ang kanyang kaibigan. Kamusta ka naman nung nakita mo siya? Tanong ng kaibigan niya, kaya inirapan niya ito. Ayun sis, hindi talaga ako makapaniwala na siya yun. Kasi I can recognize him Parang naging ibang tao siya. Iba yung itsura niya ngayon kumpara noong 16 pa lang tayo. Sabi niya sa kaibigan, may kung ano man itong ginagawa sa phone at nagtaka naman siya dahil napapanguso ito. Hindi ba't Azarius del Valle siya? Bakit palang lumalabas sa kahit saang social media? Tanong ng kanyang kaibigan ngunit nagkibit balikat lang siya. Baka pa mysterious effect ng kuya mo Azarius, no? Sabi naman ng kanyang kaibigan, kaya napailing lang din siya. Para sa kanya si Xaviel sa totoo lang. Pareho yung ugali nila nakakaasar. Pagreklamo niya pa sa kanyang kaibigan kaya agad itong tumingin sa kanya. Xaviel, yung batang sinasabi mo na palaging pumapasok sa gulo? Nanlalaki pa ang mata ng kanyang kaibigan habang tinatanong yun, kaya nagtaka siya. Oh, teka, bakit pa ganyan ka ngayon? Tanong niya sa kaibigan na napanguso ulit. Ibig sabihin may asawa na si Azarius at anak niya si Xaviel? Tanong naman ng babae, kaya maging siya ay napaisip din. Hindi imposible yun kasi medyo magkahawig din sila ng bata. Pero ewan ko kung ganun lang ba talaga ang pagpapalaki niya sa bata. Hindi man lang rumerespeto sa matatanda. Sabi niya sa kaibigan, tahimik lang ang kanyang kaibigan na alam niyang pinipilit talaga na makita ang account ng lalaki. Sayang, alam mo bang crush ko talaga si Azarius noon? Pero hindi ko pa sinabi kasi nakaka-turn up talaga pagiging bullying niya sa'yo. Sabi nito sa kanya, kaya bahagya siyang natawa. Sayang looks niya kung gano'n ang ugali. Kahit nga hanggang ngayon nangaasar pa rin. Sabi niya pa sa kaibigan at ininom ang Diyos na naroon. Piling ko mapapadalas na rin ang pagkikita nyo lalo na't alam ng teacher ka ng anak niya. Sandaling napasulyap si Alonia sa kaibigan. Makikita ko lang siguro siya kapag tatawag ako para makipag-usap tungkol kay Xaviel. Pero kung pupunta naman siya sa school nang walang dahilan at bored lang, siguro dahil wala na siyang magawa sa buhay, yan ginagawa niya noon Sabi niya sa kaibigan at natawa naman ito. Kinabukasan din ay maagang pumasok si Alonia dahil sa tambak na gawain sa school. Ngunit nang makarating siya, nauna na roon ang batang si Xaviel. Busy ito sa pagsusulat, kaya hindi na yon pinansin pa ngunit nagsalita ito. Teacher, can I ask? Tanong ng bata ngunit nasa ginagawa pa rin ang tingin nito. What is it, Xaviel? Sabi niya pa rito at doon pa lang ito humarap sa kanya. I need a yaya. Be my yaya. Sabi nito sa kanya. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at natulala na lang siya sa sinabi nito. Bakit kailangan mo ng yaya kung alam kong kaya mo naman na ang sarili mo? Tanong ni Alonia sa bata, ngunit umiling lang ito. Paano mo nasabi po na kaya ko ang sarili ko? Ipinilig pa nito ang ulo habang tinatanong siya noon, napaisip naman siya. Paano nga ba? Siguro dahil mahilig ka makipag-away? Ang mga batang mahilig makipag-away, kaya na mga sarili nila. Sagot niya sa bata ngunit nagsalubong lang ang mga kilay nito.
Hindi po ako nakikipag-away. Sagot ng bata sa kanya, ngunit hindi niya pinansin ito. Pero napatigil ulit siya nang magsalita ito. I really need you to be my yaya. Sabi na naman ng bata kaya natawa si Alonia ng mahina. I can be a yaya, Samuel, teacher na ako. And I am not dreaming to be a nanny. Sabi ni Alonia na ikinakunot ng noon ng bata. You can multitask. I saw you with a lot of paperwork yet. You're still teaching us, so I know you can take care of me while working. Mas natawa si Alonia sa sinabi ng bata. Sa kabila ng masungit itong itsura ay nagmamakaawa ito sa kanya. Pwede ka naman maghanap ng iba pa at saka magpatulong ka sa daddy mo. Sabi ni Alonia, kaya naman ay nakagat ng bata ang sariling labi. I don't have a father. Natahimik si Alonia sa sagot nito. Nakayuko ito habang nagsusulat ng kung ano sa papel. Tiningnan niya naman ito at na-guilty sa sariling sinabi. I only have my Uncle Izzy with me. I don't have my parents with me. Dagdag ng bata. Naririnig niya ang lungkot ng boses nito. Sa murang edad nito, marunong na ito magpigil ng nararamdaman at kontrolin ng emosyon. I am so sorry. Sabi niya sa bata. Sinubukan niya pa na lapitan ito ngunit tumayo ito. It's fine, teacher. You don't have to show empathy. I can handle myself. Sabi ng bata at naglakad pa palabas. Maaga pa naman kaya kakaunti pa lang ang estudyanteng naroon. Naghintay pa siya ng ilang sandali at naisipan na sundan ang bata. Ngunit nagulat siya ng paglabas niya, iba ang kanyang nakasalubong. Where is Xavier? Kalmado ang boses ng lalaki, halata rin na nagmamadali ito dahil sa magulo nitong buhok. Siya nga dapat ang susundan ko. Sabi niya sa lalaki, kaya kumunot ang noo niya. He didn't even told me where he went. Galit na ang tono ng lalaki, kaya nagtaka si Alonia. Bakit? Hindi ba ikaw ang nagatid sa kanya rito? Nagtataka nga ako dahil nandito siya ng ganitong kaaga. No, siya ang mag-isang pumunta rito. I am scared because it is my responsibility to take care of him. And I might lose him. Hanapin natin siya. Wait. Tiningnan ni Alonia ang kamay ni Azarius, na ngayon ay nakahawak sa braso niya. Agad naman itong binitawan at tumikhim. Did he tell something to you before he left? Tanong ng lalaki, kaya nagdadalawang isip si Alonia na sagutin yon ngunit tumangulag din siya. Oo, ang sabi niya gusto niya akong maging yaya. Pansin niya ang pagpikit ng mariinang mata ng lalaki at nagpaumauna itong maglakad. Sa pagkakataong yon, alam niyang hindi nito nagustuhan ng inasalang bata. Sandali! Lakad takbo na ang ginawa ni Alonia para lang mapantayan na nagmamadaling lakad ng lalaki. Sa palagay ko nasa mini park siya. Madalas siya ron na nag-i-stay at doon din siya nagkakaroon ng mga nagiging kaaway. Sabi niya sa lalaki kaya huminto ito. Where the hell is that mini park? Naiinis nitong tanong kaya nakagat ni Alonia ang labi. Sumunod ka na lang. At tsaka pwede ba? Huminahon ka dahil parang gusto mong parusahan ng bata sa inaasta mo. Sabi niya sa lalaki, napansin niya naman ang pagkalma nito at sumunod nga sa kanya. Pagkarating nila sa mini park ay wala pa mga bata roon. Totoo naman kasi na sobrang aga pa. Xavier? Pagtawag ni Alonia sa bata, napansin niya naman na may hikbi ng isang bata. Kaya naman sinundan nila ang boses na yon. Xavier Alprael. Pagtawag ng lalaki, mahinahon yon ngunit nakakapandinig balahibo. Uncle? Napalingon sila sa pinanggagalingan ng boses at nakita roon si Xavier basa ang buong mukha nito dahil sa pagiyak. Nakatayo na parang kinakawawang bata. Nasaksihan naman ni Alonia kung paano ito nilapitan ng lalaki at kinarga. Yumakap naman sa leg nito ang bata. Uncle, I miss my mama. Humihikbi nitong sabi. Si Alonia naman ay parang gustong lumubog sa lupa.
dahil alam niyang siya ay nag-open ng topic tungkol sa mga magulang nito. Pasensya na. Ako yata yung dahilan kung bakit siya umiiyak. Sabi ni Alonia sa lalaki ngunit umiling ito. It's not you. Kahapon pa siya ganito. Sabi ng lalaki sa kanya. I want to have mama. Humihikbing sabi ni Xaviel. Nang tingnan nito ni Alonia ay nakatingin ito sa kanya. Para siyang pinakikiusapan ng mga mata nito. Your mama will be your mom forever, Xaviel. You can replace her. Sabi ni Azarius, ngunit umiling ang bata. Then let Teacher Alonia be my mama. I want to feel a mother's love. Nagulat si Alonia sa sinabi ng bata, kaya napatingin din ng lalaki sa kanya. Ako? Bakit ako? Hindi ko po nararanasan na magkaroon ng anak at hindi ko alam kung paano mag-alaga ng bata. I am just a teacher. Sabi niya sa bata ngunit umiling ito. I still want you to take care of me. Bumalik ang seryoso nitong tono. Sa loob-loob ni Alonia, natatawa na siya sa pagiging makulit na bata. Ngunit ang totoo gusto niyang umayaw, hindi dahil sa magiging posibleng responsibilidad, ngunit dahil alam niyang mapapadalas na rin ang pagkikita nila ni Azarius. Uncle! Nagmamakaawa pa ang bata sa tiyo nito, kaya panitingin din ng lalaki sa kanya. We can force her. I want her! Makulit na sabi ng bata kaya naman napabuntong hininga si Alonia. Your uncle is right. Hindi mo dapat pinipilit. No! I want you to be my yaya. Bumaba ito sa pagkakakarga ni Azarius at tumakbo patungo sa kanya at niyakap ang kanyang binti. Ganun lang ang posisyon ng bata at hindi ito nagsalita. Kahit nagtataka na patingin si Alonia sa lalaki na ngayon ay nakakrus na ang braso habang nakatingin sa kanila. Please, please teacher, help me heal my wounds. Bulong ng bata na alam niyang narinig din ng lalaki kaya hinawakan niya ang kamay nito at pinantayan ito. Hinawakan niya ang mukha nitong basa pa dahil sa luha at ngumiti. Xaviel, I can promise to put my full attention. So you agree, teacher? Tanong nito, kaya wala nang nagawa pa si Alonia kundi ang tumango. Ayaw niyang umiyak ang bata dahil lang miss nito ang ina, kaya hinagod niya ang likod nito. Huwag ka nang umiyak. Pumasok ka na sa classroom. Pag-uusapan namin ng uncle mo kung anong gagawin. Sabi niya sa bata at tumango naman ito. Tiningnan pa nito ang lalaki at tumakbo na papalayo. Napatingin naman si Alonia sa lalaki na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Bakit pinagbigyan mo siya? Tanaw ng lalaki, napayuko naman si Alonia. Alam ko kasi ang pakiramdam na mangulila sa mga magulang. Masakit. Yung tipong gusto mong maranasan na mahalin nila ulit, kahit alam mong imposible na. Naintindihan ko nararamdaman ni Xaviel. Sagot niya sa lalaki na nakatingin pa rin sa kanya. Thanks. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya napakurap-kurap siya. Alam niyang si Azarius ay hindi ito nagpapasalamat. At lalong hindi rin ito humihingi ng patawad. What setup were you comfortable with? Tanong ng lalaki sa kanya, ang nasa isip lang niya ngayon ay ang nararamdaman ng bata, kaya nagkibit balikat siya. Kung anong setup na gusto ni Xaviel, sagot niya sa lalaki na ikinangisi nito. Are you sure? Paniniguro nito at tumango naman siya. Kaya naman, wala lang araw ang lumipas at naroon pa siya sa harap ng mansyon ni Azarius. Tulala siya habang nakatunganga roon na parang noong pagkakataon na yun lang siya nakakita ng ganoon kalaking bahay. Sure kayo na kayong dalawa lang ang nakatira rito? Tanong niya sa lalaki, ang bata naman ay nagpasiunang naglakad. We have maids and guards. Sagot ng lalaki. Pansin niya nga na may mga nagkakalat na mga bantayang naroon. Puro ito, mga nakaitim. Hindi na mabilang kung ilan lahat ang naroon. Let's go. Sabi ng lalaki at nauna na rin na naglakad.
kaya nagmamadali na rin siya. Panay pa siya yuko kapag nakakasalubong ng bodyguards. "Welcome to our mansion, teacher." Masayang sabi ng bata. Ang disenyo sa loob ay moderno. Ibang-iba sa kulay na makikita sa labas ng kulay itim. Nabubuhayan naman ang kulay sa loob. "Uncle, I want teacher's room to be beside me. I already told Manang to clean the room." Nakangiting sabi ng bata, kaya naman ay nagulat si Alonia. "Dapat kang masanay sa kanya. He's always ready with everything." Sabi ng lalaki, kaya naman ay tumango siya. Inilipot niya pa ang kanyang paningin at nakita ang napakalaking painting doon na sure siyang family picture. "Ang ganda nitong bahay mo. Hindi ko akalaing kahit ganun ka noon. May ganito ka namang kalaking bahay." Naramdaman ni Alonia ang tingin ng lalaki sa kanya, kaya tiningnan niya rin ito. "Upon seeing your name, naalala kita." Sabi niya sa lalaki habang sinasabi yon ay inililibot niya ang kanyang paningin sa mansyon. "And then?" Tanong ng lalaki, kaya mahina siyang natawa. "Ikaw yung bully ko noon, hindi ba? Ikaw yung palaging bumabato sa akin ng papel kasama ng mga kaibigan mo. Kung anak mo lang siguro si Xavier, masasabi kong mana ito sa'yo." Sabi ni Alonia sa lalaki. "Hindi ko siya anak pero ako nagpalaki sa kanya. Ikaw na rin ang nagsabi na nadadala ng bata sa labas ang ugaling natutunan niya mula sa bahay." Napabuntong hininga naman si Alonia at napailing. "I didn't expect to meet you at school too, Aliyah. You matured, that's why nahirapan akong ma-recognize ka. I am so happy that I met you again." Dagdag ng lalaki bagaman nagtataka itong nakatingin sa kanya dahil sa biglang pagsalita niya. Teacher!" Pareho silang napatingin sa bata na ngayon ay nalaki na ang ngisi. Nakapagbihis na ito at hawak pa ang isang maliit na bagay. "I want to give this to you. This is your room key, teacher, in case there is something wrong." Sabi ng bata, kaya kinuha ni Alonia ang susi. "Madaming kwarto rito, Aliyah. That's why we're giving you the key. And regarding your duty, you can teach at morning and take care of Xavier for the rest of the day." Sabi pa ng lalaki, ngunit na natiling nakatingin lang siya sa paggalaw ng labi nito. Agad naman na napaiwas si Alonia ng tingin at tumikim. "Paano kapag gusto kong umuwi?" "Ask Xavier since he is the one who will always with you." Sabi ng lalaki, napatalo naman ang bata. "If you want to go home, teacher, then I'll go with you." Masayang sabi ng bata, kaya naman ay sinulya pa ni Alonia si Azarius. "No, you can't, Xavier." Sabi naman ng lalaki, kaya naman gumuso ang bata. "Of course I can." Sabi ng bata na nakanguso pa rin. "I already told you that you're always in danger, right?" Nakikinig lang si Alonia sa sinabi ng lalaki sa bata. Ngunit may kuryosidad din na namuo sa kanya. "Teacher will take care of me." Napatingin ng lalaki sa kanya, kaya nagtataka rin siyang napatingin sa lalaki. "Do you know basic self-defense?" Napaisip si Alonia. Kailanman ay hindi siya nag-aral kung paano depensahan ang sarili. Hindi niya rin naman kasi passion yon, kaya naman umiling siya. "Bakit kailangan na protektahan si Xavier? At bakit sinabi mong palagi siyang nasa peligro? Anong meron?" Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Ang bata naman ay nakayuko lang habang nilalaro ang sariling daliri. Matagal rin bago nakasagot ang lalaki. "Xavier, will you please go to your room?" Napatingin si Alonia sa bata, tumingin din ito sa kanya nang may konting ngiti sa labi. "It's just that nasa trabaho ako palagi at hindi mababantayan si Xavier. At totoong lapitin siya ng gulo. Ikaw nga ang mismo, pinatawag ako dahil may nakakaaway siya. Nag-aalala lang ako sa mga posibleng mangyari." Napatango si Alonia sa sinabi ng lalaki dahil may punto naman ito. "Isasama ko na lang siya kapag uwi ako kung yun ang gusto niya, sir." Napatingin si Alonia sa lalaki at nakita niya naman ang mga bodyguard na naroon.
Pero sa dami ng bodyguard mo, hindi ba pwedeng magsama ng kahit dalawa sa kanila? Tanong ni Alonia, kaya napansin niyang sandaling natigilan ng lalaki. May kani-kaniya silang pinagkakaabalahan, Aliyah. Sagot ng lalaki sa kanya, kaya napailing siya. Mas malakas at may alam ang mga bodyguard kumpara sa isang yaya, sir. Kaya nakakapagtaka na hindi lang bodyguard ang binigay mo kay Xavier. Kaya nang sinabi niya, pagmamahal ng isang ina ang gusto niyong maramdaman. Sagot ulit sa kanya ng lalaki kaya napabuntong hininga siya dahil may punto ulit ito. Ngunit kahit gano'n ay hindi niya pa rin maiwasang magtaka. Take a rest, Alonia. Sabi ng lalaki at iniwan na siya roon. Napatingin naman si Alonia sa kwarto na ibinigay sa kanya, kaya pumasok na siya roon at nagpahinga. Kinabukasan, maaga ring gumising si Alonia upang magluto sana ng agahan. Naabutan niya naman doon ang medyo may edad ng babae na nakatayo at nagluluto rin. Good morning po. Napatingin ang ginang sa kanya at maya-maya pa ay gumiti ito. Ikaw na ba tagabantay ni Xavier? Nako, ako na ang hihingi na pasensya ko, sobrang kulit na batang yun. Napangiti ng konti sa Alonia sa sinabi ng ginang. Grade school teacher po ako. Kaya ko naman po sigurong bantayan si Xavier. Sagot ni Alonia na may ngiti pa rin sa labi, kaya napatingin ang ginang sa kanya ulit. Ako nga pala si Ninya. Pwede lang ate ang itawag mo sa akin. Matagal na akong tagaluto dito sa mansyon ni Sir Azarius. Huwag ka na magpakilala sa akin. Kilala na kita sa pangalan. Aliyah, tama. Natawa ng bahagya si Alonia sa narinig. Hindi po, Alonia po. Sagot niya rito ngunit napapailing ito. Parang magkatunog lang naman din, di ba? Tumango na lang si Alonia at naisipan na maligo na lamang dahil papasok pa siya sa trabaho. Dahan-dahan naman siyang pumasok sa kwarto ni Xavier upang gisingin ito. Xavier, gising na. Mahina niya pang niyugyug ang bata, kaya dumilat ito. Teacher Alonia? Halata pa na bagong gising ito kaya natawa si Alonia, ngunit nawala lang yun ang tumayo ang bata at yumakap sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa bata, ngunit imbis na sagutin siya ay pumunta na ito sa CR para maligo. Kaya naman ay naisipan niyang magayos na lang din ang sarili. Uncle is not here every morning, teacher, and that's why I am always alone po. Good thing po kasama na po kita dito. Halata sa mata ng bata ang saya, kaya naman ay napangiti ng konti si Alonia. Sasakay ka lang ba kapag pupunta ka ng school? Tanong niya sa bata ngunit umiling ito. Hinahatid po ako ni Uncle and then he'll go to work. Sagot ng bata, pinanood niya naman itong kumain. Ano bang trabaho ng uncle mo? Tanong niya sa bata, napaisip naman ito. He's always with those guys with black, teacher, and he keeps on saying that I will be in danger if his rivals will know me. Sabi sa kanya ng bata kaya nagtaka si Alonia, ngunit naisipan niya magtanong na lamang sa lalaki. I'll ask your uncle about it. Sabi niya sa bata. Kaya naman ay tumango ito at nagpaumunang maglakad. Napatingin naman si Alonia sa kararating lang na sasakyan at nakitang si Azarius ang naroon. I told you, teacher. Sabi ng bata kaya naman ay nagtatakang napatingin si Azarius sa dalawa. Napailing na lang din si Alonia at sumakay na sa sasakyan. Sa sasakyan ay tahimik lang sila. Maging ang bata ay nasa labas lang ang tingin, kaya tumikim si Alonia. Ikaw pa rin ba ang susundo sa amin mamaya? Tango lang ang nakuhang sagot ni Alonia sa lalaki, kaya hindi na rin siya umimik pa. Hanggang sa makarating na sila sa eskwelahan. Hala, bakit kasama ni teacher si Xavier? Rinig ni Alonia na bulong ng mga bata na naroon. Si Xavier naman ay seryoso lang din habang naglalakad. Xavier, hindi ka na mga away Mahinang sabi ni Alonia sa bata, kaya naman ay tumingin ito sa kanya nang nakanguso pa.
I told you, teacher, sila ang nauunang mang-away sa akin. I won't take revenge if they let me have peace. Sabi ng bata kaya naman ay umiling si Alonia. Pero sana naman hindi sobrang ibinabalik mo. O di kaya sana hindi mo nalang awayan pabalik. Sabi ni Alonia, tumingala naman sa kanya ang bata. Hindi po ako papaapi, teacher. Napahawak na lang si Alonia sa kanyang sentido. Let's go, teacher! Sabi sa kanya ng bata kaya wala siyang nagawa kundi ang pumasok na lang din sa classroom kung saan siya na-assign. Nang makarating siya roon ay agad na lumipat sa kanya ang isa niyang estudyante. Teacher, Xavier told me that you're already Yaya. Sabi sa kanya ni Masha, nag-aalala ang mukha nito na parang hindi naniniwala kaya ngumiti siya. Yes, Masha. I am temporarily guiding him since his tito is busy. Why didn't you believe in me? Masungit na tanong ni Xavier na bigla na lamang sumulpot. Xavier, sinabi mo kagad kahit kakapasok pa lang natin dito sa classroom? Tanong niya sa bata at umiling naman si Masha. We talked through telephone last night, teacher. Sagot ni Masha. Telephone? Stop teasing us, Yaya. Masungit na sabi ni Xavier kaya hindi mapigilan ni Alonia ang hindi matawa. Dahil kababata pa ng mga ito ay alam na ang pag-uusap sa telepono. Sa mga edad nito ay dapat na matulog lang na maaga. Hindi ko kayo inaasar baka ikaw lang ang naasar dyan. Sige na, bumalik na kayo sa mga upuan nyo at magsisimula na akong mag-discuss. Sabi niya pa sa mga bata at nagsimula na rin naman siya sa kanyang klase. Makalipas din ng ilang oras ay uwian na tulad ng napag-usapan, sasabay pa rin siya kay Xavier dahil yayan na rin naman siya ng bata. Nasaan na ba ang uncle mo? Tanong ni Alonia sa bata at nagkibit balikat naman ito. Can we just wait, teacher? Umiling naman si Alonia. Mahigit 1 oras na tayo naghihintay dito, Xavier. Pera pa naman ako. Pwede naman mag-commute na lang muna tayo. But Uncle said he will be the one to pick us up. Napatingin sila sa sasakyan na ngayon ay mabilis na tumungo sa kanila. Alam ni Alonia na ang lalaking yon ngunit nagtataka siya dahil mabilis itong magpatakbo. Get in! Malakas na sabi ni Azayo sa bintana ng kotse nito. Napansin naman ni Alonia ang 2 pang itim na sasakyan na nakasunod at maging ang mga ito rin ay mabilis magpatakbo. Aliyah! I said get in! Agad-agad na pumasok si Alonia sa loob dahil nararamdaman niya na ang galit sa boses ng lalaki. Ano bang nangyayari? Naguguluhan na tanong ni Alonia sa lalaki, ngunit hindi siya nito sinagot. Ang batang si Xavier naman ay nanatili lang na kalmado habang nakatingin sa dinaraanan nila. Pwede bang sagutin niyo ko? Naiinis na tanong ni Alonia, tumingin naman sa kanya ang lalaki sa side mirror ngunit hindi pa rin siya sinagot nito. Ibang daan na rin ang kanilang dinaraanan at nanatili pa rin nakasunod ang 2 sasakyan sa kanila. Any update? Napatingin si Alonia sa lalaki nang sagutin nito ang tawag. Dahil hindi naman siya sinasagot ng lalaki, nakinig na lamang siya ngunit nakakaramdam na rin siya ng hilo. Dahil sa bilis itong magpatakbo. Just make sure to clean them. Seryoso ang boses ng lalaki habang sinasabi yon. Wala namang maintindihan si Alonia. Ngunit agad siyang naalarma nang may marinig siyang putok ng baril. Shit! Mas binilasan pa ng lalaki ang pagpapatakbo ng sasakyan. Azarius, bakit ba nila tayo sinusundan? Kinakabahan ngunit naiinis na talagang tanong ni Alonia, kaya galit na tumingin ang lalaki sa kanya. Pwede bang huwag ka munang magtanong, Aliyah? We can talk about it if we went home. At dahil seryoso nga rin ng lalaki, hindi na nagsalita pa si Alonia. Napatingin na lang siya kay Xavier na nanatili pa rin sa labas ng tingin. Parang may malalim itong giniisip. Tumagal din ng ilang minuto ang habulan hanggang sa hindi na sila nasundan pa ng 2 sasakyan. Nasa highway na sila at malamang nalito na ang mga ito. Pwede mo na bang i-explain ang mga nangyayari? Tanong ni Alonia
Napabuntong hininga naman si Azarius. Did I tell you that we'll talk about it once we went home? Tanong naman ng lalaki, kaya naman ay palihim na nagpapadyak sa inis si Alonia. Nakakainis! Noon palagi mo kong pinapahamak, pati ba naman ngayon? Sabi ni Alonia na sakto lang para marinig ng lalaki. Napatingin naman sa kanya si Xavier nang nagtataka. Kilala niyo pong isa't isa, teacher? Did I really bring chaos to your life? Tanaw ng lalaki sa kanya, kaya ngumisi siya. Bakit? Hindi ba? Hindi ba't binubuli mo nga ako noon at pinagkakatuan niyo rin ako ng mga kaibigan mo? Napangisi ang lalaki, sakto rin na dumating na sila sa mansyon. Doon lang napansin ni Alonia ang mga pasa sa mukha ng lalaki, kaya nawala ang ngisi niya at napalitan ng pag-aalala. Ungkatan pala ng pas. Ano nangyari sa'yo? Hindi pagkakaunawaan sa trabaho. Sagot sa kanya ng lalaki. Inilibot naman ni Alonia ang kanyang tingin sa kabuuan ng lalaki. So you're concerned now? Nakangising tanong ng lalaki, kaya tumaas ang kilay ni Alonia. Hindi ako concerned sa'yo. Tinatanong lang kita dahil baka bigla ka nalang mamatay. Kawawa naman tong pamangkin mo. Sagot ni Alonia at inikot pa ang kanyang mga mata. Napatingin naman siya sa batang nasa tabi niya na nakanguso at nakatingin sa kanilang dalawa. Uncle, will you please unlock this? Pilit pa ng bata na buksan ang pintuan, kaya binuksan din yun ni Azarius. Bago pa man makalabas ang sasakyan si Alonia, ay sinamaan niya na ng tingin ng lalaki na parang sinasabi niyang hindi pa sila tapos at madami pa silang pag-uusapan. What now? Nakatitig lamang si Alonia sa lalaki. Ginagamot niya kasi ang mga maliliit na sugat nito sa muka. Gwapo ka naman sana, sira ulo ka lang talaga. Sabi ni Alonia sa lalaki. Para sa kanya, pang-aasar lang yon. Ngunit natagilan ng lalaki sa sinabi niya, kaya natawa naman siya ng mahina. What the hell? Don't play with me. Seryosong saad ng lalaki, kaya nagkibit palikat si Alonia. Ano nga ang dahilan kung bakit sinundan ka ng mga yun kanina? Are you sure you really want to know? Tanong ng lalaki, kaya pinag-cross ni Alonia ang kanyang braso. Para malaman ko kung ano mga nangyayari sa paligid ko. Kasi para saan pa na dito ko pansamantalang nakatira kung wala akong kalam-alam sa mga nangyayari. Nabibigla na lang ako dahil may barilan na. You'll regret to know this, Aliyah. Paano ko malalaman kung pagsisisihan ko o hindi kung wala ka pa namang sinasabi? Sinasabi ko lang sa'yo para mag-expect kang pagsisisihan mo talaga. Sagot sa kanya ng lalaki kaya napaikot niya ang kanyang mata. Pwede bang sabihin mo na lang? Ang dami mo pong paligoy-ligoy eh. Fine. My work is not an ordinary work. It's not actually a work since it was given to me by my brother before he died. Panimula ng lalaki na natili namang nakikinig lang si Alonia. It's a mafia organization. You know that, right? Natigilan si Alonia sa sinabi ng lalaki. Matagal na panahon niya na ring narinig ang salitang yon na siyang nagbigay ng masakit na pangyayari sa buhay niya. Aliyah, I am the current mafia boss, and Xavier will be the heir. Sabi ng lalaki kaya nanlaki ang mata ni Alonia. Talagang isasali mo ang bata sa ganyan? Mahinang sabi ni Alonia, napailing naman si Azarius. As long as I don't want to. But it is in our family legacy, Aliyah. Ang mga kalalakihan ang magmamana. Hindi ba't mamamatay tao mga mafia? Bulong ni Alonia, naalala niya ang nangyari sa kanyang ama noong bata pa siya. Kaya agad niyang pinunasan ang luhang tumulong mula sa kanyang mata. We only kill people who's deserving to be killed, Aliyah. Hindi kami basta-basta pumapatay lang. Kayo bang pumatay sa papa ko? Diretsong tanong ni Alonia sa lalaki, kaya natigilan nito. Nanginginig ang labi ni Alonia habang nakatingin dito.
Naalala niya ang sabi ng kanyang ina na ang pumatay sa kanyang ama ay isang mafia. I know your dad is Louis, right? Ngunit hindi namin siya pinatay. Bakit mo siya kilala? Because he was my dad's trusted bodyguard. Sagot sa kanya ng lalaki kaya mas natigilan lang siya. I still remember when my 8th birthday came. Dinala ka ng papa mo rito sa mansyon. Hindi mo ba na maalala? Napakurap si Alonia sa sinabi ng lalaki at umiling. That's when I first saw you, Alonia. I chose to transfer to your school because I want you to notice me. Noong pumunta ka rito sa mansyon, hindi mo man lang ako tinapunan ng tingin. That's why I made a lot of things for you to notice me. Sabi sa kanya ng lalaki na natili lang ang tingin ni Alonia rito dahil hindi niya alam ang sasabihin. Ang dahilan ko bakit may humahabol sa akin kanina dahil nais nila akong patayin. Natatakot silang maunahan ko sila. They are also the one who killed your father, Aliyah. Napakagat si Alonia sa kanyang labi. Naalala niya ang kanyang ama, kaya pasimple niyang pinunasan ang luha niya. Ayoko madamay sa ganitong gulo. Napatingin si Alonia sa kwarto ni Xavier, alam niyang tulog na ang bata, kaya bumuntong hininga siya. Ngayon ko lang nalaman na nagtatrabaho si Papa sa inyo at hindi pa nakukuha ang hustisya ng pagkamatay niya hanggang ngayon. Pero sa mga nalaman ko, mas mabuting lalayo na lang ako sa inyo. Sabi ni Alonia sa lalaki, nakayuko lang ito habang nakatingin sa sariling mga kamay. No! Natigilan si Alonia nang marinig ang boses ni Xavier. Nasa pintuan ito ng kwarto nito, pula ang ilong at pisngi galing sa pag-iyak. You already told me you're going to take care of me. Why are you going to leave me, teacher? Umiiyak na tanong ng bata, kaya umiling si Alonia. Let her do what you want. Malamig na sabi ni Azario sa bata. Tumayo rin ito at papasok na sa kanyang kwarto. Pabagsak naman na sinara ni Xavier ang pintuan ng kwarto niya at hindi na siya tiningnan pa ni Azarius pabalik. Sa pagkakataong yon, alam niyang hindi na siya pipigilan pa ng dalawa. Hating gabi na at naghihintay ng masasakyan si Alonia pauwi sa kanila. Wala naman naghihintay sa kanya roon dahil wala rin naman siyang kasama. Ngunit sa mga ganong oras, pahirapan makahanap ng sasakyan, ngunit may humintong itim na van sa kanyang harapan. Uuwi ka na sa inyo, miss? Tanong ng lalaking nasa loob na siyang nagbukas ng pintuan. Hindi na masyadong kita ang mukha nito. Opo, sana. Sabi niya kaya naman ay nilakihan ng lalaki ang pagbukas ng pinto. Sige na, miss. Mahirap pa naman maghanap ng masasakyan ngayon. Hindi na nagdalawang isip pa si Alonia at sumakay na sa sasakyan ngunit hindi na siya nakapalagpa ng biglang umusok sa loob. Dahilan para mahilo siya at makatulog. Don't touch me! Nagising si Alonia sa pamilyar na boses na sigaw na yon, ngunit hindi makakita dahil may nakalagay naman sa kanyang mata. Sino kayo? Nagpumiglas na rin si Alonia sa upuan na kinauupuan niya, ngunit alam niyang hindi siya makakawala roon. Teacher! Xavier? Mas lalong magpumiglas si Alonia na makumpirmang si Xavier nga ang sumigaw kanina. Nakarinig naman siya ng halakhak. Sa wakas, kising na rin ang anak ni Luis at ang pamangkin ni Azarius. Alam mo bang 10 oras ka ring tulog, miss? Hindi pamilyar ang boses ng matandang lalaki para kay Alonia, kaya wala siyang magawa kundi ang magpumiglas lang. Pakawalan mo kami rito, wala akong alam sa kung ano man ang problema nyo. Pati sa Xavier pakawalan nyo dahil bata lang siya. Sigaw ni Alonia ngunit halakhak pa rin ang nauunang sagot sa kanya ng matanda. Ngunit importante kayong dalaw kay Azarius. Natigilan si Alonia sa pagpupumiglas. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman dahil hinayaan nga lang siya ng lalaki na umalis. Pwes, hindi ako. Yung batang importante sa kanya pero please lang, huwag mong itadamay ang bata rito. Narinig na ni Alonia ang hikbi ni Xavier. Alam niyang natatakot ito. Hindi mo lang nakikita ang halaga mo sa kanya.
Ngunit importante ka sa kanya. Manahimik ka! Manahimik ka! Gaya sa kanya ng matanda, tumawa ulit ito. Narinig niya naman ang pagsigaw ng bata, kaya napasigaw na rin siya. Huwag niyo sasaktan ng bata! Sigaw ni Alonia ngunit nagsisigaw pa rin ito. Teacher, help! Sigaw ng bata ngunit walang magawa si Alonia. Sa isip niya, tinatawag niya na si Azarius. Puno na rin ng luha ang piring niya. Naramdaman niya naman ang mahigpit na pagyakap sa kanyang panga, sabay tanggal ng kanyang piring. Totoong maganda ka nga. Nagmana ka sa iyong ina. Nagpumigla si Alonia ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng matanda. Hindi niya ito kilala at di minsan ay hindi niya pa ito nakita sa kahit saan. Teacher! Napatingin si Alonia sa bata na ngayon ay wala na ring piring. Kagaya niya ay nakagapos na rin ito at namumula ang pisngi. Halata rin sa postura nito ang panghihina. Alam kong alam mo na siya ang susunod na tagapagmana ni Azarius. Kaya mas mabuting uunahin ko ang bata at isusunod ko ang mapya na yun. Nakangising sabi ng matanda at patapon na binitawan ang kanyang muka. Huwag mong gagawin sa kanya yan. At bakit hindi? Nakangising tanong ng matanda, nagsalubong naman ang kilay ni Alonia nang may maramdaman siya sa pagkakatali sa kanyang kamay. Sa palagay niya ay hindi ito tinali ng maayos at buti na lang ay walang tali ang kanyang paa. Kasi bata lang siya at walang kaalam-alam. Sigaw niya sa matanda. Madami pang kalalakihan ang naroon. Pinag-iisipan rin ni Alonia kung ano magagawa niya para makatakas roon at para maitakas din si Xaviel. Paano mo naman nasabing walang alam ang batang yan? Sa pamilya ng mga mafia, sa murang edad, maalam na sa paggamit ng armas. Sabi ng matanda, ngunit hindi pa man natanggal ni Alonia ang pagkakatali sa kanya, may napansin siyang figura ng mga lalaki. Pamilyar ang mga ito sa kanya. Boss! Napapikit si Alonia sa putok ng baril at mabilis na tinanggal ang tali na nasa kamay niya. Pantayan ang dalawang yan! Huwag hayaang makatakas! Sigaw ng matanda at lumabas. Naganap naman ang pwedeng ipalo si Alonia at nakita niya ang 2x2 na naroon. Tangi! Hindi na natuloy ng lalaki ang sasabihin ng malakas itong pinalo ni Alonia. Gulat naman na napatingin sa kanya si Xaviel. Teacher! Sigaw ng bata, kaya mabilis niyang pinuntahan ang bata ngunit di pa man niya ito naaabutan, ay may pinalo na naman siyang isa pa. Kainis! Bulong niya at diniretso na si Xaviel. Teacher, you can just go. I am the main target of that group so you better save yourself. Sabi ng bata kaya naman ay nagalit siyang napatingin dito. Hindi ako baliw para gawin yun. Sabi niya sa bata at kinuha na ang tali nito at para mas mapadali ay kinarga niya na lamang ito para tumakas. Naganap pa siya ng daan para hindi sila makilala. Bakit nakuha ka nila? Tanong niya sa bata sa kabila ng pagmamadali. Because I followed you. I told you I don't want you to leave. Naiinis din na sagot sa kanya ng bata. Uncle said he will find you pero di ako makapaghintay, teacher. Napanguso pa nga ang bata, kaya naman ay mas binilisan pa ni Alonia ang paglalakad. Parang lakad-takbo na nga ang ginagawa niya. Teacher! Naramdaman ni Alonia ang panginginig ng bata, kaya napatigil si Alonia. Bakit? Angelis! Angelis! Angelis bleeding! Bulong ng bata, kaya napalingon si Alonia patalikod. Nakita nga niya na ang lalaki na duguan ngunit nakakagalaw pa ito. Nakita niya naman ang paglingon nito sa kanila, ngumiti pa ito ng kaunti ngunit nagulat si Alonia nang mabaril ito dahilan ng pagkatumba nito. Azarius! Malakas na sigaw ni Alonia. Maging ang batang sa Xaviel ay nagsisimula ng umiyak, kaya binaba niya ang bata.
Dito ka lang. Huwag ka lalabas. Bulong niya sa bata at tumango naman ito. Agad siyang tumakbo patungo sa lalaki. Hindi niya napinansin pa ang ingay ng mga nagpuputukang baril. Azarius! Hinawakan niya ang lalaki at iginalo naman nito ang ulo at tiningnan siya. Halata sa lalaki na iniinda nito ang tama ng baril. Get out of here! Umalis na kayo! Naiinis na sabi ng lalaki, kaya umiling si Alonia. Baliw ka ba? Bakit ka naman namin hahayang iwan dito? Naiinis din na sabi ni Alonia, kaya ngumisi ang lalaki. Hey, don't tell me you're really concerned now. Nakurot ni Alonia ang taglira nito kaya naman ay napaaray ito sa sakit. What the hell? Tatawag kami ng ambulansya at hihingi ng tulong. Diyan ka lang, okay? Sabi ni Alonia, wala lang nagpuputukan ngunit alam niyang hindi pa safe doon. Lalo pa't hindi siya sigurado kung may natira pa bang kalaban. Agad niyang binalikan si Xavier na naroon pa rin at nakatago lang. Okay ka lang ba? Tanong niya sa bata at tumango naman ito, tila ba natakot din sa pangyayari. Hihingi tayo ng tulong, okay? Dadalhin natin ang uncle mo sa ospital. Sinulya pa ni Alonia si Azarius na naroon pa rin at nakahiga. Agad naman niyang hinila ang bata at naglakad na rin sila paalis doon para humingi ng tulong. Ilang daanan pa ang nadaanan nila bago sila makalabas sa lugar na yon. Nakakita naman siya ng payphone doon kaya naman ay pumasok siya upang makitawag. Kailangan po namin ng tulong. Nandito po kami ngayon sa isang lugar po malapit sa gubat. Kinita po kami. Tulungan niyo po kami. Nagmamakaawa ko sa inyo. Bilisan niyo. Tiningnan ni Alonia ang paligid. Sobrang dami pong sugatan. Nakikiusap po ako na kung pwede po pakibilisan niyo. Pagmamakaawa ni Alonia. Tiningnan niya ang batang kasama na nakatingin lang sa pinanggalingan nila kanina. Kaya naman ay binaba niya rin ang tawag. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa bata, ilang segundo pa bago ito tumingin sa kanya. I wonder if I'll also face something like that in the future. Sabi ng bata, kaya naman ay napakurap si Alonia. Hindi niya akalaing ganong kuryosidad ang nangingibabaw sa bata. Gusto mo pa ng ganon? Tanong niya rito ngunit yumuko lang ito. I am thankful to my uncle because he take care of me. Pero teacher, I don't want to kill someone or to handle the kind of organization that uncle has. Pag-amin sa kanya ng bata, kaya naman ninapatango si Alonia. Ramdam niya ang takot na nararamdaman ng bata. Kaya alam niyang takot itong sumunod sa yapak ng tiyo nito. Kakausapin natin sa uncle mo tungkol dyan kapag maayos ng lahat, okay? Tumango ng konti ang bata, kaya naman ay hinaplos ni Alonia ang likod nito. Maya-maya pa nakita nila ang paparating na mga ambulansya at mga kapulisan, kaya naman ay agad na napatayo si Alonia. May mga tutulong sa atin. Sabi ni Alonia, maging si Xavier ay tumayo na rin, hanggang sa makarating sa tapat nila ang sasakyan ng mga pulis. Ikaw bang tumawag kanina, miss? Tanong nito at agad naman siyang tumango. Nandun po mga kidnappers. Marami rin po mga sugatan na naroon. Tinuro ni Alonia ang lugar na pinanggalingan nila, kaya naman ay tumango ang mga pulis. Mauuna kayong dadalhin sa ospital para makapagpahinga kayo, miss. Lalo na ang bata. Kami na ang bahala rito. Sabi ng pulis. Magpapasalamat pa sana si Alonia ngunit kinalabit siya ng bata, kaya napatingin siya rito. Si Uncle po. Sabi ni Xavier kaya naman ay napatingin siya sa pulis. Sir, naroon po kasi sa loob yung uncle ng bata. Sabi niya pa rito. Huwag kayong mag-alala, miss. Kami ang bahala. Sabi nito at pumalik na sa loob ng sasakyan, napatingin naman siya sa bata. Narinig mo ba yon? Sila na raw ang bahala kaya huwag ka na mag-alala, okay? Napatango ang bata, kaya napangiti si Alonia at pumunta sa ambulansya. Nagbiyahe na rin naman sila pauwi. Bakit wala pa rin po si Uncle hanggang ngayon?
Tulala lang si Alonia sa kisame ng kwarto ni Xavier. Kasalukuyan silang nagpapahinga at ilang oras na ang nagdaan ngunit wala pang balita na ayos lang si Azarius. Ni hindi pa nila ito nakikita kahit sa ospital man lang bago sila umuwi. Baka nagpapahinga pa siya sa ospital. Maghintay lang tayo ha. Ngumiti si Alonia sa bata. Napatingin naman siya sa kanyang cellphone nang tumunog ito. Sinagot niya naman ito kaagad. Hello? Pagsagot niya, agad naman na nagsalita ang nasa kabilang linya. Aliyah. Tanlaki ang mata ni Alonia nang marinig niya ang pamilyar na boses, kaya naman lumabas siya saglit sa kwarto ni Xavier. Azarius, kamusta ka na? Ayos ka lang ba dyan? Nasaan kayo ngayon? Sunod-sunod niyang tanong at rinig niya naman ang pagtawa sa kabila. Hey, chill, I'm fine. Nalinisan na mga sugat ko. Nakahinga ng maluwag si Alonia sa sagot ng lalaki. But I just want to ask for a favor, Aliyah. Sabi ng lalaki kaya naman ay naghintay siya nagsasabihin ito. Will you take care of Xavier for me, please? Kahit ano mangyari. Nagsalubong ang kilay ni Alonia sa sinabi ng lalaki. Hindi naman ito nakikita ay seryoso ito sa sinabi. Bakit? Tanong niya rito. Rinig niya naman ang pagbuntong hininga nito. Bring him with you. Don't let others touch him, Aliyah. Sabi nito sa kanya, katahimikan na nabuo sa kanila. Narinig niya naman ang paghikbi ng lalaki. Hey, I really love my nephew. I don't want him to be like me. Sabi ng lalaki kaya naman ay napatango si Alonia. Anong plano mong gawin, Azarius? Tanong niya rito. I trust you, Aliyah. I am finding a way to escape the life we have. Hindi ko hayaang susunod sa Xavier sa yapak namin. Sa yapak ko. Pahinang sabi ng lalaki. Nagulat na lang si Alonia nang biglang namatay ang tawag. Binalikan niya naman si Xavier kung saan mahimbing nang natutulog. Kinabukasan ay inaayos na ni Alonia ang kanyang mga gamit. Balak niya nang umuwi sa kanyang kondo at balak niya ring isama si Xavier dahil itong tugon sa kanya ng lalaki. Where are you going, teacher? Are you really going to leave? Napatingin si Alonia sa bata, nanonood ito sa ginagawa niya. Pagkatapos ko sa mga damit ko, isusunod ko yung sayo. Sagot niya sa bata na nakanguso kanina lang. Nagtataka pa itong napatingin sa kanya. Why? Nasaan po si Uncle? Bakit po tayo aalis dito? Sunod-sunod na tanong ng bata kaya naman ay napabuntong hininga si Alonia. Xavier, hindi pa uuwi ang uncle mo at ibinilan ka niya sa akin. We will wait for him while we stay in my condo. Is it okay? Tanong niya sa bata. Napatitig naman ito sa kanya. How about naman yun, teacher? Naninigurong tanong ng bata at nginitian naman ito ni Alonia. Babalik tayo kapag nakabalik na ang uncle mo. Pagsisiguro niya sa bata kaya naman ay tumango pa ito at hindi niya nagtanong pa. Hanggang sa isinama na ito ni Alonia sa kanyang kondo. Ano nga ulit yung nirarant mo sa akin nung nakaraan, sis? Sakit sa ulo ang dalawa? Natatawang tanong sa kanya ng kanyang kaibigan kaya naman ay inirapan niya ito. Hindi ko alam pero mabait naman talaga sila. Ganon lang siguro ako kaaga na nag-judge. Sabi niya sa kaibigan, sinulyapan niya naman si Xavier na nanonood ngayon ng TV. Nasaan si Azarius? Tanong ng kaibigan niya kaya naman ay napabuntong hininga siya. Mahabang kwento sis eh. Sagot niya pa sa kaibigan niya kaya mas naging interesado ito. Di make it sure. Natatawa nitong sabi. At dahil wala naman talaga siyang sekretong na itatago sa kaibigan, ay kinuwento niya na lang din ang mga nalaman niya na ikinagulat ng kaibigan niya. Mahapya? Seryoso talaga? Hindi talaga makapaniwala ang kanyang kaibigan kaya naman ay natawa siya. Noon ko lang din nalaman eh. Sagot niya sa kaibigan. Ilang oras pa silang magkausap habang ang batang si Xavier naman ay naroon lang habang nililibang ang sarili. Makalipas ang ilang buwan ay walang naging problema si Alonia sa pag-aalaga kay Xavier.
Pansamantala rin muna siyang huminto sa pagtuturo para mag-focus sa pag-aalaga sa bata. Mama, I have surprise for you. Masayang tumatakbo ang bata papunta sa kanya. Mama na rin ang tawag dito sa kanya dahil yun ang nais ng bata. Look at this, I got a perfect score. Malaki ang ngiti ng bata habang hawak-hawak ang isang papel. Tiningnan naman yun ni Alonia at nakitang perfect nga ito sa exam. Wow naman, bagong buhay na yan siya. Biro niya sa bata kaya ngumuso ito. Hey, I told you I am not fighting with anyone kapag hindi ako inuunahan. Good thing po mabait ang mga students sa new school ko. Sabi ng bata kaya napangiti rin si Alonia. Inilipat niya rin kasi ito ng paaralan. Congrats, bebe. Ang talino mo talaga. Ginulo niya ang buhok ng bata at niyakap naman siya nito. Hindi lang po yan ang surprise ko para sa'yo, Mama. Medyo mahina na ang boses ng bata kaya nagsalubong ang kilay ni Alonia at tinaasan din ang kilay ang bata. Pwede ka na pong magpakita. Bumukas ang pintuan ng kondo ni Alonia at nagulat siya nang makita ang isang lalaking matagal na niyang hinihintay. Sandali siyang natulala sa lalaki na nakangiti lang sa kanya. Hey, Aliyah. Tawag pansin sa kanya ng lalaki, kaya naman ay napaayos siya ng tayo at napatikim. Napatingin din siya sa bata na bumubungis-ngis. So, this is your home. Inilibot ng lalaki ang bahay na tinutuluyan ni Alonia. Malaki naman ito dahil pinagsikapan ni Alonia na mapatapos ang bahay. Kailan ka lang bumalik? Tanong ni Alonia, gusto niyang maluha pero ayaw niya itong ipakita sa lalaki. I've been observing you from the very start, Aliyah, and Xavier knew it. Ngumisi pa ang lalaki kaya napatingin siya kay Xavier na hindi rin makatingin sa kanya ngayon. Alam mo? Tanong niya sa bata na nakanguso lang. Uncle said I will not going to tell you that he's been here all the time. Sabi naman ito kaya naman ay iniikot ni Alonia ang kanyang mata at tinignan na masama si Azarius na nakangisi lang sa kanya. Buhay, nabis mo ko? Tanaw ng lalaki sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mo. Xavier told me you miss me, Aliyah. Napatingin ulit siya sa bata na parang pinagtaksilan siya nito ngunit ang bata ay ngumiti lang sa kanya. You told me to be honest, Mama. I am just telling Uncle the truth. Para namang nahihiya nang tumingin si Alonia sa magtito at aalis na sana siya roon nang hilahin siya ni Azarius pabalik. So, nabis mo nga ako. Pangungulit sa kanya ng lalaki, babawiin pa sana niya ang kanyang kamay ngunit hindi siya nito pinakawalan. Ano bang sinabi ni Xavier sa'yo? Tanong niya ngunit nginisihan siya ng lalaki. I want to hear it from you, Aliyah. Sabi ng lalaki, seryoso na ito ngayon na nakatingin sa kanya. Bakit ba gusto mong sabihin ko? Tanong niya sa lalaki, pinipilit niya magmukhang naiinis para bitawan siya nito, ngunit hindi nangyari. Dahil namiss din kita. Diretsong sagot ng lalaki kaya naman inatigilan si Alonia at napatitig dito. Maging ang bata na nasa harap lang nila ay natigilan din habang nakatingin sa kanila. Wow, it seems like I am watching a movie. Nice one, Uncle. Pagpuri ng bata ngunit nagtitigan lang silang dalawa roon na para bang nag-uusap sila gamit ang mata. Tumikim naman si Alonia at pilit na kinuha ang kamay niya na napagtagumpayan niya naman. Hey, I'm sorry. Napatingin si Alonia sa lalaki nang sabihin nito ang katagang yon. Tiningnan naman ng lalaki ang bata at napanguso naman itong pumasok sa kwarto. I've seen how you sacrifice your work for Xavier. Thank you. Napatingin si Alonia sa lalaki, nakayuko na rin ito kaya naman ay ngumiti siya ng kaunti. Hindi ba't nakiusap ka na alagaan ko siya ng mabuti habang may inaayos ka pa? Mahalaga rin sa akin ang bata lalo pa at walang ibang taong mag-aalaga sa kanya kapag wala ka, Azarius. Sabi niya sa lalaki kaya naman ay tumango ito. Are you mad at me? Tanong ng lalaki sa kanya
at agad naman siyang umiling. Nagulat lang ako dahil nandito ka na ulit. Sagot niya sa lalaki. Nakaupo na sila ngayon sa sopa na naroon at nagulat siya nang hulihin nito ang kamay niya at hawakan. Bakit? Tanong ni Alonia at umiling naman ang lalaki. Namiss nga kita. Sabi ng lalaki. Napatitig naman si Alonia rito. Namiss din kita. Sabi ni Alonia sa lalaki kaya naman ay ngumisi ito. Do you know why Xavier made you his mama? Tanong ng lalaki kaya naman ay nagsalubong ang kilay niya. Bakit? Dahil gusto niya ng kumpletong pamilya. He also calls me Papa lately. Nakangiting sabi nito kaya naman ay napakurap si Alonia. Totoo? Yes, because he said he wants us to end up with each other. Natigilan si Alonia sa sinabi ng lalaki at hindi makapaniwalang tumingin dito. Ayos na ang lahat, Aliyah. I also ended the mafia legacy for Xavier to be safe. Gusto kong mamuhay ng payapa and I only have my company to manage. Yun na rin ang ipapamana ko kay Xavier in the future. Sabi sa kanya ng lalaki. Meaning it is safe for us to be together from now on. Sabi ng lalaki. Nakangisi ito habang si Alonia naman ay gulat pa rin. Hawak pa rin ng lalaki ang kamay niya at alam ng damdam na rin ito na pinagpapawisan siya. I'll take care of you, Aliyah. I will love you with all my heart. Papalaki natin sa Xavier ng sabay. Just please, be with us because we need you. Sabi ng lalaki. Hinawakan parang dalawang malalaking kamay nito ang kanyang kamay, kaya naman ay ngumiti siya rito. Napamahal na rin naman ako sa inyo, Azayus. Look at me now. Nakita mo ba na may lalaki akong dinadala rito? Wala. Kasi nag-focus lang ako sa pag-aalaga kay Xavier. And at the same time, sa paghihintay sa'yo. Dire-diretsong sabi ni Alonia at nagulat siya nang bigla siyang niyakap ni Azayus. Mahigpit siya nitong niyakap kaya naman ay niyakap niya rin ito pabalik. Thank you, Alonia. I promise I will be a good father and a good boyfriend in this household. Bulong ng lalaki kaya naman ay napangiti si Alonia. Narinig naman nila ang pagbukas ng pinto at nakita nilang lumabas si Xavier. Nakanguso ito at nakisali na rin sa yakapan nila kaya naman ay sabay silang natawa. Naghintay man si Alonia sa pagbabalik ni Azayus. Ngunit sa pagbabalik nito ay atid nito ang magandang balita na makakapagpapago sa kanilang buhay. Namuhay na rin sila ng normal at payapa at nagpatuloy yon sa sunod-sunod na henerasyon. If you like the stories, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!